Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi alillah wal la'natu ala a'daihim a'daillah minal an ila yaumi liqa'illah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna bima'rifatik wasahhil lana abwab fadlik ya arhamar rahimin. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. So alhamdulillah, magpasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nabigyan tayo ng pagkakataon muli upang magunita yung isa sa pinakamahalagang gawain bilang isang tagapasunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon po ay tatalakayin po natin ng konti ang patungkol sa buwan ng Ramadan, insyaAllah. So gaya po ng ating nabanggit kanina sa Suratul Baqarah, dito po ay sinimulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtawag sa mga mu'min. Sa aya nito kagaya ng sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu. So ang amanu ay galing sa word na iman. So ano nga ba talaga ang kahulugan nito? So lagi nagagamit ang word na ito sa Quran at sabi ng mga scholars ay 89 verses ito meron sa Quranul Karim. Sabi ng mga ibang scholars, ang word na iman ay galing sa al-aman, which means security. So bakit yun? Dahil sabi nila kung tayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay secured tayo dito pa lang sa dunya at lalong-lalo na sa yaumul akhirah. Kaya kung mapapansin natin, sa Quranul Karim, kung pinag-uusapan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga mahal na tagasunod, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ala in awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Walang duda, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa totoong totoo ang mga kaibigan ng Allah, ang mga awliya Allah ay, ang mga awliya Allah or ang mga mahal niyang tagasunod, ang mga tunay na may takwa sa Kanya ay walang takot para sa kanila at wala ring pagdadalamhati sa anuman, dito man sa dunya or sa kabilang buhay. So kung titignan natin mga kapatid, ang mga tao na hindi tunay na manampalataya or totally hindi talaga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa ibigay mo na sa kanila yung buong mundo or yung kalawakan, kahit ibigay mo na yung lahat ng creation sa kanila ay never pa rin sila magiging secured at kahit pa andyan na sa kanila ang sobrang kayamanan, ganun pa din ay hindi pa rin sila secured. Kahit sobrang laki na ng kanilang mga bahay or mansion na ito or ano pa man ay, yun nga hindi pa rin sila secured. Dahil ang security ay, dahil ang kasiguridad ay mahahanap mo lamang sa pananampalataya. Kung may iman ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ay doon mo lang masisiguro na ikaw ay secured na. Kaya sabi ng mga ibang mufassirin, pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ibig sabihin tinatawag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakakamit ng seguridad. Dahil magkakaroon lamang po tayo ng seguridad na ito sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na libro sa Quran, sabi niya, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu qulub. Yung mga naniniwala at panatag ang kanilang puso sa pamamagitan ng pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang alinlangan ay matatagpuan sa pag-aalala sa Allah ang kapanatagan ng mga puso. So yung kapanatagan dito ay yun na yung kapayapaan at ang seguridad.
Ngayon talakayin natin ng konti ang word na kutiba. Ang word na al-kitaba sa Arabic ay may dalawang kahulugan. First, it means to write or writing. Pangalawa, meaning ang ating tatalakayin. So dito ang kahulugan ng word na ito sa aya na ating ibinanggit is to make mandatory upon you. Kumbaga, ang pangalawang meaning ng pangalan na kutiba sa Arabic ay gagawin itong parang obligatory sa atin. Halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, aya 118, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut, in taraka khayranil wasiyah, lil walidaini, wa akrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. So dito ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang word na kutiba. So inobliga para sa, ang kahulugan nito ay inobliga para sa inyo na kapag ang kamatayan ay nalalapit na sa inyo, na mag-iiwan ng yaman, kaya nararapat talaga kung mayroon ng yaman ay gumawa ng huling habilin. Yun na yung wasiya. Para sa mga magulang at malalapit na mga kamag-anak. Kamag-anak ng ayon sa paraang matuwid, ito ay isang tungkulin ng mga silang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa Suratul Baqarah ayat 180 ay ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang word na kutiba bilang mandatory or inobligan niya ang mga tao sa halimbawa na ito. So dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na may pananampalataya or naniniwala sa Allah, kutiba alaykumus siyam. It means ginawang obligado sa atin ang pag-aayuno. Kagaya ng kama kutiba alal ladhina min qablikum, kagaya din sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa rin itong obligado sa mga nauna sa inyo. So dito mapapansin po natin mga kapatid, hindi po sa henerasyon natin nag-umpisa yung pag-aayuno. Kumbaga, nagawa na ito ng mga nauna sa atin, inobliga na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna sa atin, at pinagawa lamang ulit sa atin. Dahil bakit? Ano yung makukuha nating aral doon? Bakit hindi una sa henerasyon natin ang pag-aayuno? Dahil kung darating man ang oras na ang mga Muslimin ay magkakaroon ng pagrereklamo tungkol sa pag-aayuno ay, kumbaga, hindi na yun magagawa. Dahil nagawa na yan ng mga nauna sa atin. Kumbaga, kung magreklamo tayo, ang hirap naman ng pag-aayuno, hindi natin makakaya ang pag-aayuno, ganito man. Kasi first sa atin lang yun, sa atin first na pinagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, parang darating sa isip natin ang pagrereklamo na mahirap ang mag-ayuno, lalo na't isang buwan, araw-araw, ganun. So, hindi na yun. Dahil, yung mga nauna sa atin ay nagawa nila yun. So, kung titignan natin ang Nabi Daud alayhis salam, sabi ng mga narrations, nag-ayuno siya kalahati ng kanyang buhay. So, ganun din ang mga tunay na tagapasunod niya. So, kung yung Nabi Daud alayhis salam ay nag-ayuno kalahati ng kanyang buhay, it means, nakayanan nila yun. Sobra pa yun sa ipinaayuno sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. So, kung ikukumpara natin yun, hindi tayo pwede magreklamo patungkol sa pag-aayuno. Ang Propeta Musa alayhis salam ay nag-aayuno ng 40 days sa ibang riwaya at may mga ibang riwaya din na more than 40 days. Subhanallah, ganun din ang mga tunay niyang followers. Nag-ayuno rin ng 40 days or more than 40 days. Ang Propeta Isa alayhis salam ay ganun din. Pati ang mga tunay na tagapasunod niya ay nag-ayuno ng 40 days or mahigit pa. So tayo ay inutusan na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan with a maximum of 30 days lamang. Yun, maximum na yun, yung 30 days sa buwan ng Ramadan. So kung ikukumpara natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno sa loob ng with a maximum of 30 days, kaysa sa mga nauna sa atin na sinabi natin kanina na yung mga nautusan din ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kama kutiba alal ladhina min qablikum,
So sila ay nag-ayuno ng sobra pa dito at nakayanan nila. Which is yun ay ikakabuti rin sa kanila at ikakabuti rin sa atin. At kung kumparahin din natin ang sitwasyon ng pag-aayuno ng mga nauna at sa sitwasyon natin ay sobrang laki ng pinagkaiba. Halimbawa, tayo ngayon, mag-aayuno tayo, pwede tayong magpahinga sa loob ng mga bahay natin, may mga air conditioner or electric fan or anuman, mga kama na malalaki. So, napaka-easy or it's very relaxing for us to do such thing. It's very easy sa atin na mag-ayuno ng maganda yung sitwasyon na nangyayari sa atin. So, kung ikumpara natin yun sa mga nauna sa atin, subhanallah, yung time ng mga anbiya, ng mga imams, nag-aayuno sa mga sobrang init, desyerto pa. So, ang laki ng pinagkaiba nun, kaya dito pinapahiwatig or pinaparating talaga na mensahe sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong karapatan na hindi gawin ang utos niya or kung ginawa man natin, magrereklamo pa tayo. Wala tayong karapatan na ganun. Kaya yun nga, pinagawa niya na sa mga nauna sa atin, which is sobrang layo ng pinagkaiba sa henerasyon natin ngayon. Pero nakayanan nila at sobra pa, doble pa ang pag-aayuno nila. So ang pag-aayuno ba na ginagawang mandatory or inobliga sa nauna ay patungkol lamang ba sa hindi pagkain or hindi pag-inom? Ang pag-aayuno ba na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nauna sa atin ay patungkol lang ba sa pagtitiis sa pagkain na hindi kumain or pagtitiis sa inumin na hindi inom? So tingnan natin dito. Ang sagot ay hindi. Dahil ang iba sa kanila ay inutusan na mag-ayuno sa pagiging tahimik. Kagaya halimbawa ang Hazrat Maryam salamullahi alayha, nung siya ay natanong kung saan niya nakuha ang sanggol na anak niya, which is yung Propeta Isa alayhi salam, ang sagot ng Hazrat Maryam salamullahi alayha, "Qalat inni nadartu lil rahmani sawma." So yung saum or yung pag-aayuno dito na ginawa ng Hazrat Maryam salamullahi alayha is imsak anil kalam. Ang meaning dito is yung to refrain from talking or pag-iwas sa pagsasalita. Yun yung pag-aayuno na ginawa ng Hazrat Maryam salamullahi alayha. So yung definition ng asyam sa Arabic ay ang pag-refrain or pag-iwas sa anumang bagay. So ang pag-iwas sa pagsasalita na ginawa ng Hazrat Maryam salamullahi alayha ay tinatawag na asyam. So, ang pag-iiwas sa pagkain at pag-iwas sa inumin ay tinatawag rin na asyam. Ang pag-iwas sa paggawa ng haram ay ganun din, tinatawag na asyam. Lahat ng pag-iiwas ay tinatawag na asyam. Subalit, ang pinakamaganda na pag-iwas na sana ay meron dito sa atin, ang pag-iwas sa pagsasalita. Dahil ang main problem ng mga tao ay ang dila. Kung nagawa natin ang pag-ayuno para sa ating dila, subhanallah, napakaganda po yun. Dahil sabi ng Imam Ridha alayhi salam, may isang tao na nagsabi sa kanya, adminli al-jannah. Ano yun? Sabi ng tao na yun sa Imam Ridha alayhi salam, ngakuan niyo po ba ako ng paraiso? Kumbaga, can you guarantee me Jannah? Sabi ng Imam Ridha alayhi salam, magagarantihan kita ng paraiso. Subalit sabi niya, dapat mag-guarantee mo rin sa akin ang dalawang bagay na ito. Una, sabi ng Imam Ridha alayhi salam, kung maalagaan mo ang paggamit ng iyong dila. It means kung maalagaan natin ang paggamit ng dila na hindi tayo madadala ng dila sa kapahamakan, magagamit natin ang dila sa mga bagay na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng ating ginagawa ngayon ay yung mag-share ng mga kaalaman. Maganda yung mga ganun kaysa yung magamit natin ito sa mga walang kwentang bagay. Pangalawa, sabi niya, ang mga pribadong ari. So yun,
pag makabigay po tayo ng guarantee na itong dalawa na to ay maproprotektahan natin sa gawaing hindi maganda, ay no doubt po ang paraiso ay garantisado para sa atin. Dahil akthar ma yudkilun nasan nar syai'ain. Dahil sabi niya, ang karamihan ng mga tao na nasa loob ng impyerno ay nang dahil sa dalawang ito. Na'udzubillah min dhalik. So kung mapapansin natin, ang dila na ito ay inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 3 kulungan para ito ay maipalayo sa hindi magandang gawain at maprotektahan ito sa kasamaan. Una, yung panga natin. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panga para Para masigurado na nasa loob ang ating dila. Pangalawa, yung ating dalawang labi, the upper lip and the lower lip. So yun, ginawa rin ito para masigurado na yung dila na nasa loob at mapanatili pa ito na nasa loob talaga ang dila. At ang pangatlo, ang ating mga ngipin. Para secured yung dila natin. So yun, 3 kulungan ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa dila na ito. Ngunit anong nangyari? Kung ang panga ay nabuksan, ang ating dalawang labi ay nabuksan, at ang ating mga ngipin ay nabuksan, at yung dila ay nakalabas, wala na. Kung ang dila ay nakalabas at hindi ito makontrol, lumabas ito at gumawa ng hindi nararapat, ay ito ay magkokos ng malaking pinsala. At kung lagi na ito nagagawa ay hindi na ito makokontrol. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, every time na magising tayo ay lahat ng parte ng ating katawan ay nakikipag-usap sa dila. Sinasabi nila kumbaga, o ikaw dila, kung ikaw ay safe, kami ay safe din. Kung ikaw ay mapayapa, kami ay mapayapa rin. Subalit sabi rin ng mga ibang parte ng ating katawan, o ikaw dila, kung ikaw ay nasa kapahamakan, ganun din kami ay nasa kapahamakan. Yan po ang konsepto ng pag-aayuno. Hindi lamang yung hindi pagkain at pag-inom. Subalit kasama rin dito ang pagprotekta sa ating dila sa kapahamakan. So yun yung konsepto ng as-siyam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. So sa huli nito ay pinapahiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang asyam or ang pag-aayuno ay ating nagawa ay magkakaroon tayo ng takwa. So andito na tayo sa pinaka-importanteng rason ng pag-aayuno. Yun ay ang pagkatapos ng araw or at the end of the day or pagkatapos ng ating ginawa ay magkakaroon tayo ng takwa. Kaya sabi nila, kung gusto mong malaman kung natanggap ang iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay dapat masuri mo ang iyong sarili bago pa man magsimula ang buwan ng Ramadan or dumating ka man sa unang araw ng Ramadan hanggang matapos or hanggang umabot sa dulo ng buwan ng Ramadan ay dapat masuri po natin ang ating mga sarili. Kung ano po yung pagkatao natin bago pumasok yung buwan ng Ramadan or nagsimula yung buwan ng Ramadan hanggang natapos yung buwan ng Ramadan ay dapat merong magandang pagbabagong nangyayari. Dahil bakit? Kung merong mang nagbago or nag-improve sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay ang ibig sabihin nun ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno. Pero kung sa palagay po natin, bago nagsimula ang buwan ng Ramadan at hanggang natapos yung buwan ng Ramadan ay walang nagbago or mas lalong naging worst yung katayuan ng ating buhay ay nangangahulugan lamang ito na may mali sa ating ginawa. So it means hindi natanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno natin. Kaya sinabi ng Imam Ali alayhi salam ang konsepto sa Eid.
Dahil karamihan sa atin, pag naririnig natin ang Eid, iba yung nasa mindset natin. Kumbaga, Eid is all about new dress or parang maligo, magpabango, susuot ng mamahaling damit or anuman, mga sapatos or yun. So, yun yung konsepto ng Eid para sa atin. Pumunta, mamasyal, ganito. Ngunit sabi ng Imam Ali alayhi salam, hindi ganun yung konsepto ng Eid. Sinabi niya ito sa Nahjul Balagha. Sabi ng Imam Ali alayhi salam, Laisa al-Eidul liman labisal jadid. Sabi niya, hindi sabi niya yung konsepto ng Eid ay yung pagsuot or pagkaroon ng mga damit na bago. Dahil Innama al-Eidu Eidul liman kabilallahu siyam. Dahil sabi niya, ang konsepto ng Eid ay yung tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno. So, paano natin malaman kung natanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno? Yun nga, kagaya ng ating sinabi kanina, malalaman natin kung natanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno or kung nakuha natin talaga ang totoong konsepto ng Eid, kung suriin natin ang ating mga sarili sa first day of Ramadan up to the last day of Ramadan, kung merong changes or pagbabago na maganda nangyari sa atin at lalong-lalo na sa pagkatapos ng buwan ng Ramadan. At sabi pa ng Imam Ali alayhi salam, wa kullu yawmin la ya'sallah fihi fahuwa 'idun. So yun sabi ng Imam Ali alayhi salam, it means every day na hindi tayo nakakagawa ng maksihat sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay tinatawag na Eid. So kung araw-araw ay hindi tayo nakakagawa ng mga ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, it means Eid yun. So ngayon sa konting oras natin, pag-usapan natin ang maling pag-intindi natin patungkol sa ibadat sa Islam. Dahil sa konsepto ng karamihan, lahat ng ibadat na ginagawa natin ay ang benefits na makukuha lang natin ay sa kabilang buhay. Yun yung mindset natin, yung mindset ng karamihan. It means dito sa dunya ay wala itong faida, walang benefits na makukuha. Lahat ng ginagawa natin ay, kumbaga, antay na lang natin na babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin ni Allah, so ito yung reward mo, ito yung reward mo sa mga ibadat na ginawa mo. Yun yung konsepto ng karamihan, which is mali yun. So dito, isa sa mga ibadat na tinutukoy natin ay ang pag-aayuno. So yun nga, isa sa mga ibadat na tinutukoy natin dito ay ang pag-aayuno. So rito tignan natin or pag-usapan natin kung meron ba tayong makukuhang benefits dito pa lang sa dunya sa ating ginawang ibada, which is ang pag-aayuno. Sinasabi nito, ang lahat ng ibadat ay may benefits tayong makukuha both sa mundo man o sa kabilang buhay. So dito po ay napakalinaw po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabi niya, naj'alul muttaqina kal fujjar. Ano sabi niya? Gagawin ba ng Allah subhanahu wa ta'ala pareho ang mga taong may takwa at ang mga tao na gumagawa ng labag or gumagawa ng mga hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siyempre hindi sila pareho. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ulit sa Quranul Karim, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Ano sabi niya, magkapareho ba yung mga taong may alam kaysa sa walang alam? Which is, yun, accepted natin yun na hindi yun magkaparehas. So ngayon, as a Muslim, ano bang makukuha ko sa pag-aayuno dito sa mundo? Kalimutan muna natin yung mga benefits or yung mga makukuha natin sa kabilang buhay or kalimutan muna natin yung paraiso. At this moment of time ay, as a Muslim, isipin natin kung ano yung mga benefits na makukuha natin pag tayo ay mag-aayuno dito pa lang sa mundo. Maraming ahadith galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at sa kanyang pamilya, yun yung Ahlul Bayt alaihimussalam,
ang nagsasabi patungkol sa benefit na makukuha sa pag-aayuno kahit dito sa mundo. Una kay Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, nung tinanong siya ng isang tao, sabi sa kanya, Yabna Rasulillah, lima faradallahu alayna as-siyam. Sabi ng tao na to, sa Imam Ja'far as-Sadiq, bakit sabi niya inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa atin? Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, liyastawi bihi bainal ghani wal faqir. Para maging pareho ang mayaman sa mahirap. Bakit? Dahil dhalikal anna al-ghani lahu ma yasuddu hajata. Dahil sabi niya, ang mga mayaman ay nakukuha nila yung mga gusto nila. Kung tingnan natin ang buhay ng mga may kaya or mga mayaman ay madali lang sa kanila yung makuha yung mga gusto nila. For example, dito ay yung mga pagkain. Ang mayaman, walang hirap. Hindi na nila kailangang paghirapan para makakain. For example, kahit may mga sakuna ay siguradong yung bahay nila ay may mga stock na rin yun ng mga pagkain. Agad nilang magagawa yung mga gusto nila. Ngunit yung mga mahihirap ay hindi ganun. So dito gustong iparating ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, ang mayaman at mahirap ay pareho silang magtitiis ng gutom, ng uhaw at ng iba pang mga kagustuhan sa buwan ng Ramadan. Which is ito yung pinakamaganda at pinaka-importanteng pangyayari sa Islam. Yun na yung equality. Ang equality sa Islam ay sobrang ganda. Magbigay tayo ng halimbawa. Ang halimbawa dito ay yung Salatul Jama'a. Bakit tayo iniengganyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsalatul Jama'a? Dahil gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng equality dito. Magkaroon ng pagkapareho dito. Dahil kung sa labas man ay hindi magkakapareho ang mga tao, kumbaga kung sa labas merong mayaman, merong mga tinatawag sa mga, yung pagtawag sa kanila is by titles. Like for example, merong doctors, engineers, ganito man. Which is sa Salatul Jama'a ay walang ganun. Kung meron man sa labas na mga taong karespeto-respeto at meron din mga taong hindi karespeto-respeto, dyan sa Salatul Jama'a, dyan sa linya na yan, pag ginagawa ang pagpipray sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging pare-pareho ang mga tao dyan. Sabay-sabay silang magtakbir, magruku, magsajda, lahat yun ay pare-pareho sila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa ata'ir rahman abdan. Kaya yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino mang nasa mga kalangitan at kalupaan maliban ay siya ay darating sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang alipin. So kung tayo ay nagiging habit po natin or nagiging nakasanayan po natin na yung pag-call sa mga bilang titulo ng mga tao, gaya ng ating nabanggit kanina, merong teacher, merong mga ganito, yun ay nagkakaroon yun ng hindi pagkakapareho. Ngunit sabi niya dito, sa Islam ay ang paningin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala or darating tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay magkakapareho at bilang isang alipin. Kaya pagdating ng pag-ayuno ay lahat tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno dahil pare-pareho tayo lahat dito. Isa pang halimbawa dito ay yung pagsasagawa ng Hajj. Diyan sa pagsasagawa ng Hajj ay meron ding equality na makikita. Dahil kung ating mapapansin, wala dyan yung mga ayatullah or anuman, alim or mga ganito or student or tambay, mayaman, mahirap. Dahil dyan pinakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit gaano kataas or kababa ang estado ng ating buhay ay pare-pareho tayo dyan na susuot ng isang damit lamang. Yun ay sign yun ng equality sa paggagawa ng Hajj.
So balikan natin yung benefits ng pag-aayuno kahit sa mundo man ay ang una, pagkakaroon ng equality, pagkakaroon ng pagkapareho. Pangalawa, yung mga mayamang tao ay makaka-relate sila sa mga mahihirap na tao. Kagaya ng mararamdaman na nila kung gaano yung, kumbaga, mararamdaman nila na kung ano yung feeling ng walang-wala ka. To the point na kung darating man ang panahon, ang oras na merong mga mahihirap na tao na kailangan ang tulong ng mga may kaya ay mahirap na ito i-refuse ng mga may kaya. Kumbaga, tutulong sila or bibigay sila sa mga walang kaya dahil naramdaman nila na yung feeling ng walang-wala or yung merong sacrifice na ginagawa. At yung pangatlo, sabi dito ay ang magandang kalusugan. Ito yung third benefits na makukuha natin sa mundo sa pag-aayuno. Sabi ng Imam Ali alayhi salam na nanggaling sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya ay, sumu tasuhu. Sabi dito, kung gusto natin magkaroon ng magandang kalusugan ay dapat mag-ayuno tayo. Dahil kadalasan ng mga sakit na nakukuha ay nanggaling sa pagkain. At sabi pa ng Imam Ali alayhi salam sa Nahjul Balagha, al-bitnatu baytud dhar wal himyatu ra'su kulli tawab. Ang tiyan ay bahay ng lahat ng sakit at ang pagkain ng hindi marami or yung pagkontrol or pagkaroon ng disiplina sa pagkain ay yun ang gamot sa lahat ng ito. Kumbaga, it's the head of all treatment. Kaya sa pag-aayuno ay mapapansin natin, lessen ang pagkain natin dito o dahil nagiging gamot siya at the same time sa mga nararamdaman natin. Inshallah, marami pang mga benefits patungkol sa pag-aayuno kahit dito sa mundo. Inshallah ay mababanggit or matatalakay rin ito ng ibang mga kapatid natin, inshallah. So dito mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, ang ultimate goal natin ay ang mag-build ng connection sa pagitan natin at ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung nakabuild man tayo ng connection or ng connection sa pagitan natin at ang Allah, ang pinaka-importanting gawin natin ay ang mapanatili at maprotektahan natin ito. Dahil ito ang pinakamahirap na gawin. Ang pag-build ng connection sa Allah subhanahu wa ta'ala ay, kung gusto mong gawin, magagawa yun agad-agad. Kung mag-e-effort ka, magagawa mo yun. Pero yung pagpanatili dito at pagprotekta dito, kung ang effort mo ay hindi masyadong maganda or wala yung sinasabing takwa dyan sa'yo ay hindi mo ito magagawa. Halimbawa, ang iblis, nakabuild siya ng connection sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit bagsak siya sa pagpapanatili at pagproprotekta dito. Dahil bakit? Dahil sa isang hindi niya lang nagawa na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nawala ang lahat sa kanya. Another example dito ay kung tayo ay maggawa ng bahay. Kung maggawa tayo ng bahay, kung ang bahay ay sakto-saktong bahay lang, siguro 15 days to 1 month ay makakagawa tayo. Subalit kung ang bahay ay medyo malaki-laki, aabutan tayo ng mga ilang buwan sa paggawa. So yun, parang yun ang pag-build mo ng connection sa Allah subhanahu wa ta'ala, ihalimbawa natin yun. Subalit kung hindi mo ito maprotektahan at kung hindi mo ito mapanatili ay katulad ng bahay, isang pagsabog lang ang gagawin dyan ay 1 second or 2 seconds ay wala na yan. Parang hindi yan nag-exist. So yun yung kahalagahan ng pag-build mo ng connection sa Allah subhanahu wa ta'ala at the same time ay panatilihin ang connection na yun at protektahan yun. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fi hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinun sun'a. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad, sabi niya, sabihin mo o Muhammad, ano sabi niya? Ipagbibigay alam ba namin sa inyo ang mga higit na nawalan ng tulad ng kanilang mga gawa? Yung ang kanilang mga pagsisikap sa mundo ay nawala at inaakala nila or samantalang sila ay nag-aakala na kanila itong matatamo ang
kabutihan ng kanilang mga gawa. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito meron sobrang gandang ayat din na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga gawain or amal na ginagawa ng mga tagapasunod niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man yung dinala nila yung kabutihan nila or dinala nila yung kabutihan nila sa Allah ay imumultiply yung each na kabutihan nila ng 10 times. So dito kung mapapansin natin mga kapatid, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man yung dinala nila yung mga good deeds, dinala nila yung kabutihan nila. Hindi sinabi ng Allah kung sino yung gumawa ng kabutihan. Dahil bakit? Merong mga tao na gumawa ng kabutihan, subalit napapabayaan nila yung kabutihan na yun. Yung mga kabutihan na ginawa nila ay hindi nila na-preserve, hindi nila na-protektahan, hindi nila na-panatili at nawala yun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sila na mga nadala nila yung kabutihan nila ay, kumbaga, imumultiply yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, each good deeds to 10 times. So yun, dahil ang mga nakadala ng kabutihan na yun ay na-preserve nila yung mga kabutihan nila. So isa rin ito sa benefit ng pag-aayuno ang mag-build ng connection sa Allah subhanahu wa ta'ala at mapanatili ito. Isa pang benefit na makukuha natin sa pag-aayuno is ang pagkakaroon ng tiwala, al-amana. Ang halimbawa dito ay, pwede ang isang tao na nag-ayuno na pupunta siya for example sa loob ng kwarto or sa mga lugar na walang makakakita sa kanya at may mga pagkain siyang dala, ganun. Pwede siyang kumain kung tutuusin. Pwede niyang gawin yun kung wala yung tiwala doon sa kanya. Pwede niyang gawin yun, pwede niyang maisip na wala na mga nakakakita sa akin, so pwede ko itong gawin. Subalit yung mga tao na meron sa kanya yung amana na yun, yung trust na yun ay hindi niya ito magagawa. Yun ay sa buwan ng Ramadan, pwede niya rin yung i-apply or mapanatili niya yun yung pag-build niya ng trust at palakasin niya yung trust na yun sa pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Pwede niya yun sa pamamagitan ng hindi na siya gumawa ng mga hindi mabuti. So mga kapatid, wag na wag po talaga natin sayangin ang buwan ng Ramadan. Kung nasayang man natin ang mga naunang buwan gaya ng buwan ng Rajab at buwan ng Sha'ban, meron pa itong isang buwan na darating sa atin na dapat magawa natin yung best natin dito. Dahil ang Ramadan ay dito natin magagawa or mabibuild talaga yung tunay na connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon magbanggit tayo kahit isang benefit ng pag-aayuno, lalo na sa buwan ng Ramadan, na makukuha natin sa Yaumul Qiyamah. Yung kanina binanggit natin is yung mga benefits na makukuha natin kahit dito pa sa mundo. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna lil jannati bab." Meron sabi niya sa paraiso na pintuan sa paraiso na la yadkhuluha illa sa'im. Wala sabi niyang makakapasok sa pintuan na yon kundi yung mga tao na nag-aayuno. Kumbaga yung pintuan na yun ay kumbaga parang VIP na pintuan para sa mga taong nag-aayuno. So inshallah sana ay ma-preserve or masulit natin ang buwan ng Ramadan sa pag-aayuno at sa mga iba pang bagay. At inshallah ay matatapos natin ang buwan na ito na nang nagkakaroon tayo ng takwa at naging malapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time ay napanatili natin ang connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro hanggang dun na lang po muna tayo ngayon. At mga kapatid, suportahan ninyo po kami dahil inshallah meron po tayong kumbaga series na gagawin sa buwan ng Ramadan. Mula unang araw ng Ramadan hanggang sa huling araw ng Ramadan, inshallah,
marami po tayo mga kapatid na gusto rin pong mag-share ng knowledge or mag-share ng mga katuruan patungkol po sa Islam. So, inshallah hanggang dun na lang po tayo. Wa qulu qawli fastaghfirullahi wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.